Paano nga ba ako napunta dito? Pero bakit nga ba ako pabalik-balik sa napakandang isla na to? I see blue skies and bluer water. I see beautiful greens and I see beautiful people. Teka. Wag! 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 Wag mo akong gisingin! Gusto ko pang makita at ma-enjoy lahat ito. Ayoko umalis dito! Paano nga ba ako napunta dito? Maayon na pagdating dito sa Cebu! Yup, mga biyahero! We're back for the nth time! At sa aming pagbabalik, we will see beauty. See beautiful food. See beautiful sights. Always a nice feeling na makakapag-travel tayo sa isang lugar na hindi pala nakakapunta. At pangarap natin yung ganito. Apparently, since 2011, pa nilang tinignan. See beautiful sounds. And of course, see beautiful people. Kaya walang maglilipat, walang kukurap. Cause you gotta see beauty in Cebu. Ano, sama ka sa biyahe ko? Touchdown, Liloan! Isang oras na biyahe rin ito mula sa Cebu City. Hindi lalampas ng 100 pesos ang pamasahe kung pupunta kayo rito mula sa Cebu City. Jeep o bus, pwede! May mga van din. Kung gusto nyo ng mas komportabling biyahe, dagdag lang ng konting gastos. Daanan nito ng mga patungong Sogod at iba pang parte ng Cebu. Perfect naman na stopover for snacks, ang oldest bake shop sa Liloan. Hey man, yeah, definitely. How are you, man? Hello, hello. How are you? How I'm was your good. trip to Cebu? This Pretty is good? Probably my 10th time to Oh, wow. fly to Cebu. But I love it. each and every time, I love visiting Cebu. Nice. Yeah. Love it. Thank you for stopping by at the store, man. course, Thank you of so course. much. Akala nyo parang laking Amerikang kausap ko, no? Well, masanay kasi ang ibang mga Cebuano sa English kaysa sa Tagalog o Filipino. Kaming sa Cebu, talagang mahirap kaming mag-Tagalog. Hindi sanay yung dila namin sa Tagalog, kaya we prefer na mag-English. See, mas komportable talaga sila sa English. At syempre, pati sa kanilang native tongue, Bisaya. Wala talaga si innate sa Cebuano yung language sa Tagalog. Lisod kinito pag na-conscious na ako sa Tagalog. Maglisod jud og Tagalog no because kami mga Bisaya mas comfortable may mag-English kaysa Tagalog ya. Kung mag-Tagalog may grabe halata jud kayo nga gahi jud kay siya. Lampas 100 taon na ang shop na to sa Liloan. Institusyon na kumbaga. Sa 110 years na yan, patuloy silang gumagawa ng mga fresh na tinapay at iba't ibang pampasalubong na tatak Liloan na. Ang pangalang Titay mula sa unang nagmasa at gumawa ng mga tinapay dito sa Liloan. Siya si Margarita Frasco o Titay for short. Sa kanya rin galing ang mga recipe ng mga tinapay at ang pambida nilang sinidlan at rosquillos.
Ang famous Rosquillos nga raw, resulta ng isang eksperimento. Dahil naghahanap ang mga turista at iba pang bisita ng Cebu ng maipapare sa kanilang kape o tsaa. Naisip ni Nanay Titay na gumawa ng sariling recipe ng kanyang biskwit. Sa paglipas ng panahon, ipinasa na niya ito sa kanyang mga anak na si Corazon o Ason na siya namang nagpasa muli ng heirloom recipe ng Rosquillos sa kanyang anak. So I'm guessing Titay is your lola. Great grandmother. Great grandmother. Yes. Okay. Yes, definitely. I hear that you have one of the best tasting ronquillos. I like to say yes. Right? The Rosquillos. The Rosquillos. Yeah, you killed it, man. You killed it. Mahigit isang siglo na ang Rosquillos ni Nanay Titay. Taray, no? Pero saan nga ba nanggagaling ang pangalang Rosquillos? Sa unang tingin, hugis ringlet kasi ang Rosquillos. Sa Espanyol, ang tawag sa ring ay rosca. Rosca, Rosquillos! Here, this is deja vu. I hear you have one of the best tasting Rosquillos. Yes, we do, but fresh baked inside. So, come Inside? on. Yes. Okay. Yes, let's Take go. home later. Yes, Okay, for okay. sure. Sa kanilang factory, milyong piraso ng Rosquillos ang nagagawa araw-araw. Bukod pa riyan ang ibang pastries at biscuits nila. Okay. We're gonna take that lovely hat of yours. Okay. There you go. You might just get lost. Let's go. Come on in. Oh, wow. Dito, minamasa at hinahati ng minipis ang dough mixture at saka nilalatag sa mga tray. Pagkatapos, ibibake sa kanilang rotating pugon oven. You like a Rosquillo? So, ito yung Rosquillos Classic. Tapos mamaya titikman natin yung Rosquillos Corazon. Akala ko yung difference lang niya is ito bilog sa gitna, yung Corazon may heart. Corazon, heart. What? Wait lang! How's There you it? go. You can taste that one. No. Gusto ko na malaman nyo. It's pretty much the same taste, which means kung bagong labas sa oven, kung gaano kasarap usually naman pag meron kang binibake na cookies or bread, diba usually inahabol mo talaga yung freshly baked goodies. Yung taste na yun is pretty much the same kapag binuksan mo rin isang pack. So, it's pretty good. Pretty good. Thank you. Can I give you a piece of my heart? Wow. Oh, that was good. That was Yeah, good. That was good. That was good. Here you go. Wow. Here you go. And you broke my heart. No, I'm giving it. Oh, you gave me Half. half. Half of my heart. Half. Ready? Ready. Okay. Slightly different. Yes, there was a slight I difference. just felt like the heartbeat being faster. So Yes, that's the yes. difference. So ang difference, bukod sa may heart, bukod sa may amor, it has butter. There are two ways to eat your Rosquillos. And you know how I used to do it before? When I was young, I used to put it on my finger. Like this. And like, do. yeah? There you go. Yeah? Yeah. And people used to put it in each of their finger and just crunch it. So there's a way of eating Oreos. So there's a way That's of eating right. Rosquillos. That's right. There's definitely a way to eat Rosquillos. Eto naman ang isang bigatin, biheros. Bigatin sa tiyan. Ito, masi. So apparently, every weekend, Saturday, Sunday, from morning till nighttime, dito sa Loloan, may parang nangyayaring fiesta sa plaza. Food fiesta, parang gano'n. Marami silang binibentang pagkain. At isa na nga doon ay ito. Ito tinatawag nilang masi. Masi ay gawa sa malakit at ang loob ay
kulangot. Dala ka lang. Peanut butter. So, kung familiar kayo sa mochi balls, very similar sa mochi balls. Mochi balls lang, mas malaki. At yung mochi balls, pretty much ano lang. This is probably the third of the size of an actual mochi ball. But, the essence, nandun. Yung feeling ng peanut butter, nandun. Ade. Sa 20 pesos, 3 pirasong masi na ang pwedeng mabili. Ang bigat na nung 3 sa tiyan nun. Perfect na snack o pampasalubong. Kung iuwi lang from Cebu to Manila, kailangan kainin agad. Susunod, see beauty in the shores of Cebu. Hanggang sa kabundukan, pagmasdan ang kagandahan. Siyempre, di ko palalampasin ang pakikinig sa Tunog Cebuano. At pagtikim ng kakaibang uri ng tapa. Kung gusto nyo ito ng neck nyo, pati yung jaws, yung face, yung chiseled, mga nakikita nyo yung mga supermodels, di ba? Yung ninangat-ngat nila, tapos ganda ng kuha nila, usually nakagano'n. Kumain ng kasawas. Yan lang. Pero pag wala na kayong ngipin, sip-sipin nyo na lang. Sensya ng mga lolo. At kabayong tinapay. Huh? Ano raw? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Kung pupunta kayo sa bayan ng Liloan, mabubusog kayo sa kanilang munisipyo tuwing weekends. May Unli Food Venture. Samot-saring pagkain ang nakalatag mula mga inihaw hanggang sa mga prutas. Kapag happy tummy na, pwede nang bumiyahe patungong Danao. Halos 2 oras ang biyaheng patungong Danao mula Liloan. May mga bus o UV van na maaring magdala sa inyo rito. In this part of Cebu, Viajeros, chill lang. Medyo mabundok at tahimik. Ito ang Danao, Cebu. Pero kung tingin nyo boring at laid back dito, then you've got another thing coming. Samot-saring adventure ang mararanasan sa Eco Adventure Park ng Danasan. May zip bike. May ATV ride na pwedeng pang off-road. Kung bitin pa kayo, ito ang ultimate relationship goals. Ang giant swing na kung tawagin nila ay Skydrop. Hindi ba kitang-kita ang saya sa mukha nila? Siyempre, di nagpaiwan ang aking magigiting na biyahe ni Drew Crew. Ayun, nag-ATV pa sa may ilog. Pero ako, game para sa mga extreme. Dahil sa dambuhalang traktor na to, mas mabilis daw kaming makakarating sa aming destinasyon. Rough road daw kasi ang dadaanan at di kakayanin maski ng 4x4 vehicle. Kasama ang aming guide, inaabot kami ng kalahating oras para makarating sa drop site.
sa lakarang 5 to 10 minutes. Boom! Beautiful Bieros. Now it's time to be the beast. Tinatawag na Tyrolean ang activity na to. Isang uri ng pag-traverse o pagtawid from one point to another. Gamit ang safety harness at mga lubid habang hawak mo ang main rope line. So naalala nyo ba yan mga kids? May kanta dyan eh. Tyrolean, Tyrolean. Sarap ng lugar nyo? Okay lang, mas maganda nga malayo. May konting zipline. Then, simula na ng paghila sa lubid. Ang view mo, ang 30 to 50 feet high na falls. Talk about extreme, viajeros! Importanteng fit kayo at kaya niyong buhatin ang sarili niyo para masubukan ang Tyrolean. And last but not the least, waterfalls rappelling. Iba talaga pag ganito kakalapit sa falls, no? Of course, hindi ito yung malalim or mataas na pinag-rappel natin from, but it's just always a nice feeling na makakapag-travel tayo sa isang lugar na hindi pa na nakakapunta at makaharap natin yung ganito na apparently since 2011 pa nilang tinignan. Short but sweet! Siyempre, di na namin pinilampas ang pagtampisaw sa refreshing Dalasan Falls. Alam natin kapag nasa Cebu tayo dahil nandyan yung mangga, nandyan yung puso, at nandyan yung kasahos. What? Ano yung kasahos? Hindi gitara? Well, kasahos apparently ay beef. But pag nakikita natin ngayon para siyang tapa. Feeling ko tapa talaga siya. Pero what they do is, yung slices of beef ay dinadry tsaka dini-deep fry. I'm guessing may na-marinate muna nila. Tignan muna natin. Expect tinga. But it's all worth it. Think beef jerky, beef tapa, nasa gitna. Pero mas konting malambot lang sa beef jerky. So, may laman. Hindi ko matagal na masira. Dry-dried na eh. Tanong mo ko kung pipiliin ko danggit o ito. Siyempre, hindi lang siya maalat katulad ng danggit or any dried food. Marinated pa rin siya. I'm guessing with soy sauce. Kung gusto nyo ito ng neck nyo, pati yung jaws, yung face, yung chiseled, mga nakikita nyo yung mga supermodels, di ba? Yung hinangat-ngat nila.
Tapos ang ganda ng kuha nila, usually nakagano'n. Kumain ng kasawas. Yan lang. Pero pag wala na kayong ngipin, sip-sipin nyo na lang. Diyan siya ng mga lolo. Ayos. Nakapag kumain na ito. Mula sa Danao, halos 3 oras pa patungong Medellin. Ang ating next destination sa ating Northern Cebu trip. During the Spanish time pa, yung sugar industry sa Medellin, before the advent of technology, mayroon na tayong Moscovado sugar production. In 1928, nagtayo ang mga Americans ng sugar mill, yung Bugo Medellin Milling Company in 1928. So right now, ito na lang ang existing sugar mill sa Cebu. Kaya hanggang ngayon, dito nang gagaling ang supply ng asukal sa buong probinsya. Di rin syempre mawawala ang pangingisda. Ang main source of income dito sa atin sa Medellin ay farming and fishing. Meron din tayong fishing industry sa Medellin kasi dalawa yung coastline natin in the eastern side and on the western side. So marami din sa atin mga locals, ang kanilang main source of income is fishing. Maaga pa, tumuloy na ako sa beach ng Bantayan para matikman ng isang kakaibang kabayo. Kabayo ako, yung pala, titikim ako ng tinapay na pangalan, kabayo, kabayo. Bakit kabayo, kabayo? Well, sabi yata nila na mahilig sa kabayo o sumasakay ng kabayo yung mga sinuunang bakers. Araw-araw, tuwing umaga, gumagawa ng mga tinapay na hugis kabayo si Nanay Pina. At wala siyang modernong oven. Ang gamit niya sa pagluluto ng tinapay, kahoy na panggatong at mga aluminum pan. Ang galing, no? Sa halagang 20 pesos for 3 pieces, mapapasipa kaya ako sa sarap? Kala ko, matigas siya. Hindi. Uy, meron siyang masarap na aftertaste. Meron siyang masarap na aftertaste. Problema lang, ang ganda ng hugis kabayo, hindi mo alam saan kakagat. Ngayon, para na siyang seahorse. Mukha na siya ngayon. Ulo ng manok. Narinig ko yung nanay ko, don't play with your food! Bonus lang naman ang tinapay na kabayo sa ganda ng Bantayan Beach, Bejeros. Maaari ring mag-rent ng mga cottage dito from 150 hanggang 500 pesos. At ang main attraction, ang mahabang tulay na to na parang walang katapusan. OA lang, Bejeros. Huwag malito iba ang Bantayan Island sa Bantayan Beach kung nasaan kami ngayon. Ang entrance fee, 15 pesos. Murang-mura para sa ganito ang gandang view. Perfect naman mag-unwind dahil sa maghapong activities dito sa bagong dockside. Ay, na love,
Dito tumatambay ang mga tao tuwing hapon hanggang sa gumabi para magpahinga sa buong araw ng pagtatrabaho. Dati raw itong talipapa, pero dahil nahati ang mamimili at para mas makahatak ng mga turista at lokal, ginawa itong isang tambayan. Nagtayo dito ng mga barbecue stations, grill station, unwinding area, may entertainment, acoustic session, live bands. Meron din tayong mga sunset zumba. Parang this is established for the whole family. Dito mag-dine, dito ma-entertain, dito mag-converge, parang banding na for the whole town and for the people from other localities. We ain't done yet! Matitikman ko na ang pipino ng dagat. Mapapa-yes kaya ako dito? At one last fantastic island hopping. Sa isla ng Gibit-ngil. Ano, sama ka sa biyahe ko? Ano, sama ka sa biyahe ko? Ang sarap talagang balikan ng probinsya ng Cebu, no? This time, we are up north. Dito sa Medellin. And so far, it's Cebutiful! Medellin has been known to be the sugar bowl of Cebu because the sugar milling company is located here. Tinagurian din palang sugar bowl ang Medellin dahil sa dami ng taniman ng tubo dito. Yep, Negros Fields. Dahil dyan, samot-sari ang luto ng mga lokal sa matatamis na pagkain dito. Gaya ng kanilang pinyato. Ito ang version nila ng sikat na pampasalubong na panutsa. Ang brown sugar, iniinit hanggang matunaw. At saka lalagyan ng mani. Pag natuyo, ready na kainin ang pinyato! Katamis sa pinyato sa Medellin. Malutong. Di rin mahirap ang hanap ng matutuluyan kapag magbabakasyon kayo dito, Bejeros. May maayos na accommodations. With complete amenities. At may golf course pa para sa mga sporty. Lalong di naman problema ang panglamang tiyan. Sa kaliwat kanan ng poblasyon may murang kainan. May mga mangilang-ilan din na naghahain ng sunlutan. Marami na ako ninitikman na kinilaw. Kinilaw na tanige. Kinilaw na lapu-lapu. At naging adventures din ako na nasubukan ko ng kinilaw na shrimp. Adventures na yun para sa akin dahil hindi talaga ako makain ng raw. Nag-evolve yung palate ko over the years. Kahit anong seafood, feeling ko, natikman ko na, ay, mali pala ako. Dahil hindi ko pa natitikman, eto. Ang tawag nila dito ay sulutan. Or, sa English, sea cucumber na kinilaw. Yup, pipinong dagat. At kung paano lutuin, simple lang. Balatan ng sea cucumber. Hiwain ito into small strips at saka ihalo sibuyas, luya, pipino o yung gulay na cucumber. Ang tip ng locals ng Medellin, huwag munang hiwain ang sea cucumber kung di pa kakainin dahil tumitigas daw ito pag tumagal. Alam mo mga Pilipino eh, lahat kinakain. Hindi naman kailangan, pwede naman kumain ng manok. Pwede kumain ng isda, naluto. Pero hindi. Gusto nila yung weird. Weird para sa atin. Pero I'm sure sa kanila, hindi weird. Anyway, I guess yung preparation nila parang pareho lang kapag ikikilaw mo ang isda. Pero ito yung nakikita ko kapag nag-free dive kami. Hugis niya parang ganyan. So, mga ganun-ganun. Tapos sinasabi mo na parang hindi mo hawakan yan, hindi mo aapakan yan, at hindi mo talaga titikman yan. But, we're here anyway.
very chewy. Crunchy. At dahil nga, may luya pampatagal ng latsa, mas masarap siya. Mas naging edible. In fact, huwag mo lang isipin na sea cucumber. Isipin mo lang na pagkain talaga siya. Well, pagkain naman talaga siya. Pero, it's doable. It's doable. Or I'm just telling myself that. It's doable. It's edible. Sea cucumber with cucumber. You're so creative. At malaking bagay na may sili. Earthworm kakainin ko yan basta't i-dip mo sa suka pati sili. But don't dare me. Alright, back to pork. Ang Midillion po ay nag-promote ng eco-adventure destination. Meron tayong zipline, skybike. Tayo po ang una dito sa Cebu na may skybike at zipline. Then we added the cable car, the Tarzan jump, plus our destination sa island and our public beach. Pupunta yung mga tourists dito sa Midillion, pati yung nasa city, because we offer affordable and beautiful and exciting tourism destinations. Sa Medellin, di lang panay kapatagan ang matatagpuan. Meron din kabundukan. At kung may bundok, syempre may aakyatin. At kung may aakyatin, malamang may mahanap na... Dan-dan-dan-dan-dan! Zipline! Ang paborito namin gawin. Pwede ba naman akong maiwanan ng aking biyahe ni Drew Cruz sa activities? No way! Ang aking producer, ayun! Nag-skybike na! Ang aking assistant cameraman, naglambiti naman sa Tarzan Jump. Aba, susulitin ko na nga ang zipline dito. Ang maganda pa rito, murang bayad. 100 pesos per person lang. Sulit talaga dahil ito ang makikita mong view. You can go to the North Bus Terminal located at Mandawi City and you can ride bus Daan Bantayan via Bagay. Dadaan po yun sa Tindog tapos may mga habal-habal doon na who will bring you to Bantayan Beach po in Tindog. Dito sa Kawit, Medellin, ang jump-off point para sa mga mahilig sa island hopping. Ang mga pump boat na to, 1,000 to 1,500 pesos ang arkila. Kaya mas makakatipid ka kung may kahati sa bayan. After a 30 to 40 minute boat ride, matutuntun na ang tinaguriang Funtastic Island. Blue kung blue ang tubig, diba? Doesn't get any better than this. So after a 20 to 30 minute boat ride from our jump-off point, which is Kawit, nandito na tayo ngayon sa Gibitngil Island. But now, it's medyo mas known na to be called as Fantastic Island. Ano mahanap dito? Well, bukod sa super clear water, malalaman nyo kung malapit na kayo sa isla na full of activities dahil makikita mo yung kulay blue and white. Blue and white mga huts na pwede nyong rentahan. Pwede kayong kumain, mag-chillax. Kung gusto nyo ng mga fantastic activities, pwede kayo mag-slide. Ngayon silang ginawang slide papuntang dagat. Siyempre, meron din silang other water sports. But I think the highlight of your visit here would be the 30 to 40 feet jump or cliff jump over there, which we will try later on.
Para sa aking warm-up, slide straight to the sea. Okay, next. Ito naman ang tinatawag nilang Tarzan Jump. Bakit nga ba Tarzan? Ayun! Mag-aala Tarzan ka talaga sa pagkapit sa tali. Biyahero tip! Huwag lang mag-ala Jane sa pagsigaw, ha? Last but not the least, ang 50 feet cliff jump. Pero kung di nyo naman kaya ang ganyang kataas, may below 10 feet din. Hehe, perfect pang practice. Pero ako, aim high baby, I aim high. At kung napagod ka na sa swimming at iba pang activities, pwedeng-pwede ritong kumain. Siyempre, kumpleto mula seafoods, inihaw na baboy at kung ano-ano pa. Di rin mawawala ang Cebu's Pride, ang puso! Akala ko, nakita ko at nagawa ko na ang lahat dito sa Cebu. Pero ang tatlong bayan na napuntahan ko, binago ang pananaw ko. I saw the different faces of each town. Ang dami pa rin pwedeng puntahan. Pagkain maaring tikman, tao na pwedeng makilala at samahan. At higit sa lahat, mga lugar na pwedeng makita. Di mo yata pwedeng sabihin na, paalam Cebu! Kasi parang babalik at babalik ka eh. So I guess I'll see you soon, Cebu-tiful! The hotel can accommodate how many people, ma'am? 50. 50? Yeah. Wow! Ang pansit na to ay gawa sa seaweeds.